Hello mga ka-farmer, magandang araw. Welcome back sa ating channel, LM Integrated Farming and Techniques. Belated Happy New Year nga pala sa lahat mga ka-farmer. Ngayon mga ka-farmer, update tayo sa lakatan natin na saging. Okay naman yung sitwasyon, yung status niya kahit panay ulan. Kaya ang ginagawa natin ngayon is gumagawa tayo ng kanal dito, para buffer to siya, para hindi makadiretso yung baha dito. May mga kanal naman to, pero para lang yun na hindi magstay yung tubig, magpundo dyan sa sa saging, para didiretso, madidrain yung lahat diretso sa doon sa drainage. Dito gagawa tayo ng silbing buffer to siya, kasi yung baha dito na dumadaan dito sa boundary natin nilalagay. Palaliman lang tong kanal na to, tapos yung lupa na natin dito natin nilalagay sa bandang gilid, para siya na rin yung magiging buffer, yung parang sasangga. Yung kahit panay ulan, ngayon lang to umaaliwalas, itong mga kahapon para makulimlim pa nga binaha nung December, malalakas yung ulan araw-araw. Ngayon medyo maliwalas na, pero so far yung sitwasyon ng dahon natin, 12 days na to na hindi nakapag-spray yata ngayon, 11 o 12 hindi nakapag-spray ng fungicide, pero kontrolado pa rin yung natin, yung sigatuka. Tsaka nasa 14 days hindi tayo nagdiliping. Nakalimutan ko yung araw, pero nasa 12 to 14 days na yata to hindi nakapag dilip. Basta bago pa yon nag-spray, may 2 araw na yata nakapag dilip, pero okay pa naman. Ito malulusog na, 2 weeks pa yan bago ma-harvest, pero okay na, malulusog na. Hindi pa yan yung nakaschedule sa araw na to, sa linggo na to, pero malulusog na. Yung bunga ng saging natin mga ka-farmer, hindi malalaki kasi late na tayo nag-alaga nito nag-alaga sa pagpakain ng abono. Shoots na siya, pero yung iba makahabol pa to, mapalaki pa natin, pero babawi tayo doon na talaga sa follower na tayo makakabawi na mapalaki natin yung bunga. Pero yung target hindi naman gaano sobrang laki, kasi yung ideal ko na bunga na lang sa 7 hands, ganun lang. Yan mga iba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, ganun lang. 7, may mga 7 pa, marami din naman yung 7. 1, gaya niyan, nasa 7 din yun. 3 weeks pa to bago ma-harvest yan, ganyan, 3 weeks pa yan. Hindi na tayo nag-update nga pala sa para nga sa mga bago pa nakapanood nito dito sa channel natin, lang, hindi tayo nagbabalot dito or nagbagging ng gamit yung polybag, kasi yung tinitira natin yung dahon. Pag once na malinis yung dahon, siya, free siya sa sigatuka. Yung itim-itim sa balat ng dawin ng saging, hindi yan yung prickles kasi yung pinaka nakakapagpaitim yan. So pag once malinis yung dahon, yung bunga malinis na rin yan. Tapos pag once naga-spray tayo sa dahon, yung bunga tatamaan na rin yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, may 14 na dahon, okay lang. Tapos saka yung status dito sa atin mga ka-farmer, pagkatapos maputol yung puso niya, pagkatapos mag-deflowering, usual talaga hanggang harvest
ano lang, 1 hanggang 3 dahon lang yung matatanggal natin. Pinakamataas na yung 3. Kadalasan dalawa lang yung matatanggal. Gaya nito, okay na yung puso na yan. Makakapagbigayan ng mga nasa 7 hands. Tapos yung dahon niya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 yung dahon. Tapos wala namang strips, malinis yung dahon. Ano natin to, follow up na naman tayo ng spray fungicide. Bali yung talbos, kulang sa calcium at boron. Basta mga ganito mga ka-farmer, may mga curl yung gilid ng dahon, tapos magsabay talaga yung dalawa na yan na deficiency, yung calcium at saka yung boron. Usual talaga, magsabay talaga yan silang dalawa. Pag may kakulangan sa calcium, may kakulangan din sa boron. Ganon talaga. Kaya kung makikita nyo yung mga ganyan, bali yung talbos, usual talaga. Malalaman nyo yan, yung yung gilid ng dahon niya palang curl na parang crunchy siya. Yan, mga ganyan. Tapos yung dapat kasi sa dahon ng saging, dapat didiretso talaga yan, yung dulo ng dahon niya tuwid talaga yan siya dapat. Pag may kakulangan na sa calcium, yun, magkakaganon. Tapos mataba yung saging. Yun, ito yung sinasabi ko mga ka-farmer na ganito. Yan, yung follower. Sa follower na tayo babawi. Napaaga yung follower na yan ito, yung bunga ng mother niya hindi pa ma-harvest. Tapos yan, nauna na. Ganyan na kalaki. Nung pagpalabas ng puso nito mga ka-farmer, nakaka-apekto yan siya sa pag-development or sa pagpadami ng dawin ng saging. Yan, ganyan. Saka sa dami ng piling ng sipi. Kaya hindi gaano siya malalaki. Hindi rin gaanong marami yung sipi. Ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 nga lang to, kasi yung 7, 8 sana, so kulang yung panguna. Tapos hindi na rin siya buo yung panghuli, tinanggal, kaya 6 na lang yung natira. Tapos ganito nakataba yung follower niya. Yan, hindi mga ma-harvest to mga 2 buwan. Malayo na yung 3, 2 buwan niya, bunga na naman tong follower niya. Kaya yun ang sinasabi ko, na doon na lang tayo babawi sa follower. Hindi na tayo aasa sa mga na mapalaki pa natin tong mga pa-shooting na. Pero itong mga maliliit pa, yung mga gaya niyan, malayo pa, mga 1-2 buwan pa. Yun, may chance pa tayo na mapapalaki natin yung bunga. Nasa abono lang, triple 14, potassium, mayroong calcium nitrate or di kaya nitrabor. Yun lang. Pwede rin mag-add ng konting urea para mas mapataas-taas pa yung nitrogen. Pero sa bagay, yung nitrabor or calcium nitrate, may nitrogen na dyan, may nitrate na. Tapos yung triple 14 mayroon na rin. Tapos alalay din ng potassium, kasi kailangan yun, lalo na pa shooting. Okay, yan lang muna update natin mga ka-farmer. Hanggang sa susunod, laging tatandaan, magsasakang may alam, maginhawa ang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat. Bye bye.